Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa FCF Ministry. Ito po ang 15 minutes morning devotion, Monday to Saturday, 8 a.m. hanggang 8:15. Sunday naman po ay para sa mga kababaihan lamang, 7 p.m. until 7:15. At sa buong buwan ng July, ang ating pong theme ay Fix Your Eyes on Jesus. At sa umagang ito, ang ating pong subtopic, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Let me say it again, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ang ating pong text ay makikita sa Isaiah 49 verse 15. Sabi po rito, sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makalilimot sa inyo. Sabi po ng NIV version, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she was born? Though she may forget, I will not forget you. Samahan niyo po akong manalangin. Minsan pa, maraming salamat sa umagang ito sa isa pang oportunidad na magabayan po ang aming buhay ng iyong salita upang ang buhay nito na maiksi lamang ay huwag po mabatbat ng kaguluhan, kasawian, kaguluhan. Bagkus, O Lord, habang kami nagkakaedad, buhay namin ay umaayos, nagiging matatag, mabunga, makadiyos, maging aming pamilya. Aasa kami sa iyong Santong Espiritu, nakikilusin ang aming pusong tumugon ng positibo sa iyo. Maraming salamat po sa inyong gagawin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Okay, ano ang sinasabi ng talata? By the way, yung verse 14, ganito ang nakalagay ng Isaiah 49. Sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ng Panginoon, nakalimutan na ninyo kami. Kaya yung verse 15, iyan naman ang sagot ng Diyos. Ano ang sinasabi ng talata? Ang talata ay paghahantulad ng Diyos ng kanyang sarili pagdating sa pag-aaruga. No? Ang talata ay gumamit ng paglalarawan. Kataga na madali nating maintindihan dahil familiar tayo dito. Ang Diyos ang ayon sa talata tulad ng isang ina na nagsilang ng isang sanggol, hindi niya makakalimutan ang sanggol na kanyang isinilang, gayon din naman ang Panginoon. Ang isang ina ay napakasensitibo sa pangangailangan ng kanyang sanggol na anak. Ang isang ina, kahit pa ang anak ay nasa kabilang kwarto, yung kanya pong isip, yung kanyang tenga, yung kanya pong pakiramdam ay nasa sanggol. No? Ang isang ina ay alam kung kailan kailangan timplahan ng gatas ang kanyang anak. No? Alam din niya kung bakit ito umiiyak. Ang isang ina, kailanman ay hindi naging busy, naging preoccupied hanggang sa punto na mapabayaan ang kanyang anak. Palagi siyang merong panahon dito. Ang mundo ay may sinasabing kasabihan. Nakakalimot daw po ang anak sa magulang, pero ang ina ay hindi nakakalimot sa anak. Simply because 9 months na dinala niya ang kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang talata ay isang paniniyak ng Diyos na may tuturing sa tao. Though she may forget, I will not forget you. But even if that they were possible, I would not forget you. Surely they may forget, yet I will not forget you. Even if a mother should forget her child, I will never forget you. Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makalilimot sa inyo. Bakit natin kailangan talakayin ang talatang ito? Dahil may nais ituro ang Diyos sa atin, yung abot ng ating isipan, isang larawan ng ina at ng sanggol. Itinuturo nito sa atin kung gaano siya nakasubaybay araw-araw, nakakiling ang kanyang atensyon maya't maya, sapagkat sa totoo lang ay mas sensitibo ang Diyos, no? Higit pa sa pinakamabait
at pinakamapagmahal, pinakamapagkalingang ina sa mundo. Higit po ang Diyos. Ano ba? Dahil may nais ipadama sa atin ng Diyos na hindi kailanman magiging busy siya. O siya ay preoccupied with so many things to the point na mapabayaan tayo. Nawa sa umaga ito, damahin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Dahil nais ng Diyos na maisip natin kung yung ina dito sa lupa gagawin ang lahat, mapagtimpla lang ang gatas ng kanyang anak, kung ang ina ay may kakayahang tugunan ang pangangailangan ng anak, kung ang isang ina ay nakikita niya yung malaki niyang responsibilidad, no, para mabuhay. Nakikita niya yung malaki niyang gampanin upang yung sanggol ay mabuhay. Lalong higit ang Diyos. Alam ng Diyos na kung hindi niya tayo lilingapin ng kanyang kahabagan, ng kanyang awa, ng kanyang biyaya, hindi tayo mabubuhay. Kaya pinili ng Diyos ang ganitong pagsasalarawan upang madali nating maunawaan na ang Diyos ay higit pa. Ako po 3 ang anak ko. Pag tumatawid kami sa kalsada, hawak-hawak ko ang kanilang mga kamay. Sometimes the Lord talk to me. Sabi niya, anak, kung ganyan kakahigpit, mas mahigpit ako. Humawak. No? Ano pa ang dahilan? Bakit natin kailangan talakayin ito? Sapagkat kailangan nating maalala na hindi haka-haka kung ano ang gagawin ng Diyos. No? Hindi tayo, ano kaya ang gagawin niya? Hindi ganon. No? Ibinigay na ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, kaya alam natin ang gagawin ng Diyos. May katiyakan tayo na naman ang pangyayari sa ating paligid ngayon, bukas, at sa mga susunod pang araw. Tiyak tayo na gagawin ng Diyos ang kanyang mga binitawang salita. Hindi niya tayo kalilimutan sa buhay na ito rito at maging buhay natin sa kabila. Dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan, sigla, kapanatagan, kasiguruhan, or security sa buhay na ito. Sa mundo raw po, alam ng Diyos mayroong 2 pangunahin, o maaaring meron pa. Sabi ng iba, ang unang pangunahin ng tao, baro, katirahan. Magkakasama yon sa Matthew chapter 6. Ang pangalawang pangangailangan doon ng tao, yung security. At dito, God is assuring us, no, na tayo ay kinakalinga niya. In fact, ina-anticipate niya na yung ating pag-iyak o paglapit sa Kanya. Isaiah 65 verse 24. Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Wow! No? Ito yung pinakamasarap na pangako ng Diyos. So, paano natin ito dadali sa ating mga buhay? Huwag nating hayaan na ang masasamang pangyayari na kinaharap natin ngayon ay maging dahilan na isipin natin, baka nakalimutan ka na ng Diyos dahil hindi po yan totoo. No? Huwag tayo magkamali na isipin na ang Diyos ay mas concerned, no? Mas nakatutok siya sa mga anak niyang mas espiritual, mas mababait. No? Hindi po totoo yun. Pantay-pantay ang pag-ibig, pagmamalasakit ng Diyos. Andyan po ang Biblia. Sabi ng Bible, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Saan tayo magsisimula? No? Kay Jesus. Sapagkat sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sinasabi rito ni Jesus, without Jesus' help, we can do nothing. And by implication, sinasabi ni Jesus, kailangan tayo nakaduktong sa Kanya. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magbunga, hindi lang magbunga, kundi masaganang bunga. Sapagkat sa ganung paraan na pararangalan ang Diyos, kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng katiwasayan, maging produktibong magulang, maging produktibong tao, no, na hindi masayang ang ating mga buhay. Ang unang hakbang upang makipagkasundo sa Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus. Maniwala ka na hindi aksidente na nakikinig ka ngayong umaga.
Marahil, hindi yung panagawa sa tanang buhay mong aminin ang mga kasalanang nagagawa mo in the past. Marahil, hindi yung panagagawa, anyayahan si Jesus as your personal Savior and Lord. No? Marahil, hindi yung panagawang matiyak na kung sakaling kay bawian ng buhay, ay hindi mo alam sa patungo yung kaluluwa. Sa umagang ito, nais kitang anyayahan at tulungan na magkaroon ng katiyakan. Subalit ikaw ang magpapasya na walang gagawa niyan para sa iyo. Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo nagkasala, sapagkat sabi ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit tayo nakakagawa ng mabuti, pag tayo nagkakasala, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos na maging perpekto, banal at ganap. Therefore, in the eyes of God, we are all sinner. Ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Datapat ang kaloob ng Diyos na libre ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ang ating gagawin? Ating tanggapin si Jesus, no? Bilang ating Panginoon, tanggapin si Jesus na nag-iisang paraan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sabi ng John 1:12, kung ang lahat ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Kung handa ka na, tanggapin si Jesus as your personal Savior Lord. Kung handa ka na, aminin niyo yung makasalanan. Ako mananalangin, maaari kang sumunod. At tariin mo ng prayer na ito ay sa iyo. Let's pray. O Diyos, kilala mo po ako. Higit pa sa pagkakilala ko sa aking sarili. Ang buhay ko ay isang bukas na libro sa iyong harapan. Lahat ng sekreto ko at ginagawa ko ay iyong alam. Wala akong may tatago sa iyo. Lahat ay lantad sa iyong harapan. Ang panalangin ko, patuloy mong ilantad ang laman ng aking puso. Ayoko pong dayahin ang aking sarili at ayokong madaya ng mandarayang mundo at ni Satanas. Panginoong Jesus, inaamin ko ang nilalaman ng aking puso. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. At sumasampalataya na ang natapos mo sa krus ay kabayaran ng aking mga kasalanan. Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa halip na ako. Salamat po. Patawarin po ninyo ako. Palayain po ninyo ako sa gapos ng kasalanan. Gawin po ninyo ako isang bagong tao na nais ninyo. Salamat po, Diyos, na napakagandang balita. Dahil kahit ako ay ganito, may pag-asa akong maligtas at maging anak ninyo. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na panghawakan ang katotohanan na kailanman, O Diyos, hindi mo ko kinalimutan. Salamat po sa katiyakang ito na magbibigay sa akin ng kapayapaan, sigla, kasiguruhan sa buhay na ito. Salamat po, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you po. Nawa, pagpalain kayo at ingatan ng Diyos sa inyong pagtatrabaho sa araw na ito. See you tomorrow.